magiging saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, ilang sasakyan ang inararo ng truck sa Katipunan Avenue flyover sa Quezon City. Umakyat na po sa 4 ang bilang ng patay. At saksi live, si Bea Penlac. Bea, anong latest? Siya, sarado muna ang Katipunan Avenue flyover northbound matapos ang karambola ng higit 20 sasakyan nang mawalan umano ng preno ang isang wing van truck. Humambalang sa kalsada ang di bababa sa 20 sasakyan matapos magkarambola sa Katipunan Avenue flyover northbound sa Quezon City pasado alas 6 ngayong gabi. 4 na ang patay habang nasa 25 ang sugatan na dinala naman sa paggamutan. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 3, sangkot sa aksidente ang 16 na motorsiklo, 5 4-wheel vehicles, isang bus at isang truck. Ayon sa pahinante ng truck, nawala ng preno ang kanilang wing van, kaya naararo nito ang mga sasakyan. Pinaghahanap pa ang driver na tumakas matapos ang karambola. Patuloy ang investigasyon sa disgrasya. Samantala, layo ng mga otoridad na maklear ang mga nakahambalang pangsasakyan dito para muling mabuksan ang flyover sa mga motorista. Narito ang pakayag ng pahinante. Pababa na po kami, nawalan po kami ng preno. Tapos? Iniwasan niya yung iba dyan, ibang motor. Ayun, pagka mintos na lahat, doon tumama. Nasaan na po yung truck driver ngayon? Wala lang po. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Bea Penlac ang inyong saksi. Nakikipag-ugnayan ng PAOK sa Chinese Embassy tungkol sa mga tinaguriang Pogo Baby na naiwan ng kanilang mga amang ipinadeport matapos mahuli sa mga Pogo. Emosyonal na namaalam ang mga Pilipinang partner ng mga ipinadeport na dayuhan. Saksi, si Salima Refran. Tulong-tulong ang mga taga-immigration at BI Fugitive Search Unit para mapigilan ang pagwawala ng isang Chinese national sa immigration area sa NAIA. Kasama siya sa mga Chinese national na ipadedeport sana pabalik ng China matapos mahuli sa mga pogo. Pinunit pa ng dayuhan ang kanyang travel documents para di matuloy ang deportation. Pero sa huli, na-deport pabalik ng China ang lalaki. Lumapag doon ang sinasakyan nilang eroplano pasado alas 4 ng hapon kanina. Galing sa mga pogo sa Cebu, Tarlac, Pampanga at Metro Manila ang 187 Chinese nationals na na-deport kanina. Yung iba dito, talagang walang dokumento nung nahuli natin. Violation nga ito nung kanilang condition of stay. 3 pang dayuhan ang naiwan dahil vine-verify kung may iba pang kaso sa Pilipinas. Pagdating sa China, ikukulong ang mga dineport ayon sa PAOK. China kasi considered sila as hindi sila victim doon. Kino-consider sila as criminals. And it is up to them to prove na sila ay biktima. Dahil sa patutupad na total Pogo ban, may hanggang dulo na lamang ng taon ang lahat ng foreign Pogo workers para lisanin ang Pilipinas. Pagsapit kasi ng unang araw ng Enero, maituturing na silang mga illegal aliens. Kanya-kanyang yakap at pamamaalam ang mga asawa at partner ng iba pang na-deport. Ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo na dadamay, kabilang na yung asawa ko. Blacklisted na ang mga naturang dayuhan at hindi na makababalik sa bansa bunsod ng immigration violations. Kaya gano'n na lang ang iyak ng Pilipinang si Jamaica. Di niya tunay na pangalan. Baka ito na raw kasi ang huling pagkakataong makikita ng kanyang 5 buwang gulang na anak, ang ama nitong Chinese na kasama sa pinadeport. Sana po, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana bigyan ng chance na makabalik po yung partner ko. Mahal ko siya. Maghihintay kami kahit matagal. Isa lang ang anak ni Jamaica sa tinuturing na Pogo babies na sinusubukang tulungan ng PAOK. Habang kaya namin,
sinusuportahan namin kahit paano yung panggatas, pag nagkakasakit yung bata, kami yung nagpapadala sa ospital. Kinakausap na rin daw ng PAOK ang Chinese Embassy, lalo't di pa malinaw kung anong magiging status ng mga bata. Pwede bang gamitin yung pangalan o yung pangalan, yung apelyido ng tatay niya, o pwede bang ilagay yan sa kanilang mga birth certificate, ano? Kasi nga mga sanggol pa ito eh. So hindi pa namin alam kung ano yung magiging status nila pagdating sa kanilang mga dokumento dito sa Pilipinas. Nasa pangangalaga din ng PAOK ngayon ang 2 taong gulang na si Yao Yao, anak ng Vietnamese na Pogo worker na si Lucky. Dating empleyado ng Pogo sa Pampanga at Cebu si Lucky, hanggang sa napunta sa Pogo sa Clark kung saan siya inabutan ng PAOK. Problema ngayon ni Lucky, walang sapat na dokumento ang anak para maisama niya sa Vietnam. Hiwalay na raw sila ng ama nitong Chinese na nauna nang na-deport 7 buwan na ang nakakalipas. Tiniyak naman ng PAOK na patuloy ang pag-aayos ng dokumento ni Yao Yao para hindi ito maiwan sa Pilipinas at maging stateless o walang bansa. Kung i-allow naman siya ng embassy ng Vietnam na pumunta sa Vietnam with Yao Yao, then okay lang yun. Mas okay sa amin yun. Kasi kailangan talaga yung kalinga ng nanay. 如果他在这里，我在这里；如果我走了，跟他走。 When Yao Yao leave, she will leave, and then if Yao Yao stay here, he will stay here too. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, ang inyong saksi. Kinatigan ng Timor-Leste sa ikalawang pagkakataon ang hiling na extradition ng Pilipinas laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Yan ay para sa hiling ng Pilipinas na mapauwi ang dating mambabatas para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya dahil sa pagpatay umano kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 9 na iba pa. Nagpasalamat naman ang Justice Department sa gobyerno ng Timor-Leste dahil sa muling paghatol pabor sa pagpapauwi sa bansa kay Teves. Ang sabi naman ni DOJ Undersecretary Marge Gutierrez, may 30 araw pa si Teves para iapela ang desisyon ng Timor-Leste. At pagkatapos ay doon lang malalaman kung kailan maibabalik si Teves sa bansa. Wala pang komento rito ang kampo ni Teves. 7 ang patay matapos araruhin ng 10-wheeler ang mahigit 10 sasakyan sa Makilala, Cotabato. Unang nasagi ng truck ang isang tricycle, saka sumalpok sa multicab at motorsiklo bago tuluyang bumangga sa isang bahay. Napuruhan ang nakatirang PWD. 8 iba pang sasakyan ang nasalpok. Kabilang sa manasawi ang 3 magkakamag-anak na sakay ng motorsiklo. Isa sa nasawi 5 taong gulang pa lamang. Patay rin ang driver ng truck. 6 naman ang sugatan at patuloy ang investigasyon. Ilang kongresista ang balak dumagdag sa mga maghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa House Secretary General. Sa fellowship dinner naman sa Malacanang kagabi, pinagtibay ng mga kongresista ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ito ang manifesto of support ng mga kongresista para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakasaad dito na anumang banta laban sa Pangulo ay banta sa Republika. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon. Binanggit din sa manifesto na kinokondena nila ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ang gobyerno. Pirmado ang manifesto ni House Speaker Martin Romualdez, iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng Lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Partido Navoteño. Ang manifesto, iprinisenta raw sa Pangulo sa fellowship dinner kagabi sa Malacanang. He was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Nabanggit sa manifesto ang destabilisasyon. Kaya natanong kaugnay rito ang mga kongresista. Wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats sa ating Pangulo. So I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Sa pagtatanong ng ilang mambabatas kahapon, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Tinatayang nasa 200 kongresista ang dumalo sa dinner na ang ilan ay sakay ng mga bus nang dumating sa Malacanang. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint
laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng ilang dumalo, hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment. Walang napag-usapan tungkol doon. Yun lang. Tapos nagbatian ng Merry Christmas, nagkantahan. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. And at the same time, kagabi, sinubmit ng mga party leaders yung resolution of expressing support to the president. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya natatransmit ang 2 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte sa Office of the Speaker dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Sir, would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung final na complaint kung may kulang, kung na-verified, para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Kapag 1/3 ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, hindi na ito diringgin sa Kamara. Ipapasa na ito sa Senado na siyang uupong impeachment court. Sabi ni Senate President Chis Escudero, posible magsagawa ng impeachment hearings kahit naka-break ang Kongreso. Magiging neutral daw ang impeachment court. I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Kasunod ang paghahain ng impeachment complaints laban sa bise, naglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo. Sabi ng INC, pabor sila sa sinasabi ni Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa impeachment na isinusulong laban sa vice-presidente. Mas marami pa raw pangangailangan ng ating mga kababayan ang dapat maasikaso at hindi raw ito matatamo kung puro awayan ang laging makikita. Ang pahayag ng INC, unang inanunsyo kagabi sa programang Saganang Mamamayan sa Net25. Kasama sa nabanggit dito ay ang paghahanda umano ng iglesia na magsagawa ng rally para ipahayag ang pagpabor ng INC sa sinabi ng Pangulo laban sa impeachment dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Sinubukan ng GMA Integrated News na linawin yan sa pamunuan ng INC. Pero sabi nila, tanging yung pahayag na pinadala nila kanina ang kanila munang sasabihin. Sinisikap din namin makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Duterte. Naglabas ng pahayag ngayong araw ang bise, pero ang nilalaman nito, pasasalamat sa lahat ng mga tumulong, sumuporta at nagpaabot ng pagdamay sa OVP nang humarap niya ang kanilang tanggapan sa krisis at kagipitan. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.